everyone! Good morning! So, samahan niyo kami ngayon. Ihahatid natin si Ivy sa kanyang work field dahil etong 2 weeks na to is sa work field sila ngayon, hindi sa school. So another biyahe na naman tayo ngayon for today's video guys dahil mag-i-start sila Ivy ng work field sa mga facility dahil graduating na sila sa senior high. So, nung second year high sila nag-start ng work field nila kasi pinapractice sila unti-unti. Alam niyo naman sa mga batang katulad nila, may mga autistic child sila is kailangan bago ipasok sila sa mga ibang lugar, ipapractice muna sila para hindi mabigla yung bata kasi alam niyo naman hindi sila katulad ng mga normal child na madaling maka-adapt sa paligid. So sa case nila Ivy, kailangan masanay muna sila sa lugar ngayon para kapag dumating yung araw na doon na talaga sila is hindi na sila masyadong mahihirapan sa mga paligid, lalo na yung mga makakasama nila doon, ganyan. Kaya unti-unti nilang sinasanay. So yun yung kagandahan ng school dito ng mga special child kasi talagang binibigyan sila ng importansya at talagang sinasanay sila para hindi mahirapan yung mga bata. So today, ang work field na tinatawag nila dito is yung dadalhin namin ang mga bata sa facility kung saan sila pinayagan, kumbaga natanggap. Kasi hindi naman kasi lahat ng facility dito is i-accept sila. Yun yung medyo struggle namin mga parents dito kasi kukunti lang yung facility na pwedeng mapuntahan ng mga bata dito pagka-graduate nila ng senior high. So mahihirapan ang mga parents kapag ang bata pagka-graduate ng senior high is walang facility na mapupuntahan kasi yun yung parang kapalit ng school na nila kasi hindi naman sila makakapag-college, diba? So mahihirapan kaming mga parents kapag walang facility na mag-a-accept sa kanila dahil lagi na lang silang nasa bahay. So yung mahihirapan ang parents kasi hindi makakapag-work, hindi makakapag-part-time job, at saka syempre yung bata pag nasa loob lang ng bahay, di ba, hindi masyadong madadagdagan yung improvement niya, di ba? Kumbaga stressful both sides sa bata at saka sa parents. So ang problema ngayon ng mga parents ngayon is kukunti lang yung facility and walang masyadong staff. So, at saka mas dumadami ang mga toshiyori, yung mga matatanda na may mga autism. So, nandun na sila sa facility na ninirahan, yung mga matatanda na may mga autism. Kaya, hindi maipasok yung mga bata na may mga autism. So, yun yung medyo struggle na pinagmimitingan ngayon ng mga parents na sana bumuo pa ng marami-raming facility ang government para yung mga bata ngayon na mag-graduate na sa senior high is meron silang mapuntahan dahil napakahirap, diba, kapag nangyari yun na walang facility na mapupuntahan ng bata, nasa bahay lang siya, pati yung parents hindi makakapagtrabaho, stressful yun both side, diba? So ayun, so etong facility na pupuntahan natin ngayon kung saan mag-work field si Ivy is pinractice na siya last year around mga October. So natanggap siya doon pero hindi pa sure kung talagang doon siya mapupunta pag-graduate niya ng senior high kasi nga si Ivy masyadong yung hindi ba maiwanan ng teacher, hindi pwede na walang magbabantay sa kanya. Yung mga nandoon kasi, kumbaga kahit walang magbantay is kaya nilang gawin yung mga bagay-bagay. Unlike kay Ivy na kailangan laging may nakatutok na teacher, which is medyo minus yon para sa amin kasi dapat kung kayang daw ni Ivy na mag-isa, matatanggap siya kaagad-agad kahit sa mga facility na nadalhin siya. Yun nga lang kasi kailangan laging may isang teacher na dapat magbantay sa kanya, kulang nga sa staff ang mga facility, kaya medyo hirap tayo na mag-okay ang facility kung saan namin ipinapakiusap si Ivy. So ito yung lalakbayin natin, malayo-layo ito sa apartment namin, around mga 40 minutes. So sobrang layo nito, kaya isasama ko ulit kayo para naman, diba, magkaroon ulit tayo ng another video. And alam niyo na, favorite ko ang makipag-usap sa inyo at magkwento ng kung mga ano-ano. So andyan si Ivy sa likod, medyo kinakabahan yan dahil yung last na punta namin dito sa facility na ito is last year na October. So anong buwan na ngayon? June na, kaya mahihirapan na naman ito at alam ko
nagtatantrums na naman ang batang ito. Although nandun yung teacher niya, sasamahan siya for today kasi unang araw. So itong 2 weeks na ito is ihahatid sundo natin siya dito sa Coco Fu, ang place ng facility kung saan siya natanggap. Kaya ihatid sundo natin siya dito, and tamang-tama, magkalapit lang din kasi yung groceryhan ko. So, after pagkahatid ko sa kanya, didiretso na din tayong mamalengke, and then mamayang 2:30, susunduin natin siya ulit. So, ayun yung magiging routine natin itong 2 weeks na ito. Kaya, alam nyo, napaka-busy, napakahirap, pero kailangan mong gawin kasi syempre, ikaw din ang mahihirapan kapag kayong anak mo walang napuntahan pagka-graduate niya ng senior high. Dahil, naku, malapit na ilang buwan na lang. So, by next year, March, ang graduation nila. So, after nun, wala na silang school na mapupuntahan dahil nga, di ba, hindi naman sila makakapag-kolehiyo. So, sana matanggap siya dito sa facility na pinagpa-practicean niya para kahit hindi man everyday, di ba, kahit 2 to 3 times a week lang, merong mapupuntahan ang anak ko. At syempre, mag-iiba din yung environment niya, hindi lang yung laging nasa bahay. At saka syempre, ako din kahit papano, di ba, makakapag-part-time tayo, makakagawa tayo ng mga ibang bagay, yung mga kapag kayong oras na si Irene nasa facility, di ba, makakapag-kape-kape tayo paminsan-minsan dahil alam niyo naman, hindi naman puro trabaho dapat ang gawin natin, kahit pakape-kape din paminsan-minsan sa coffee house, need din natin para ma-refresh din ang ating isip, lalo na kapag nag-aalaga ka ng ayoko naman sabihin na napakahirap dahil anak ko siya, di ba, pero yan ang struggle naming mga awesome mom kung tawagin, dahil unlike sa mga normal child na, di ba, paglaki nila is may kanya na silang pag-iisip, kaya na nilang harapin yung mga challenges na i-struggle nila, unlike kila Aileen na lumalaki man sila pero yung isip nila hindi pa rin nagbabago. So, napakahirap dahil, di ba, kung hanggang kailan mo sila aalagaan, paano kung tayo na tumanda na mga magulang, paano kung tayo ang nagkasakit, paano kaya sila, di ba? Alam niyo, yun yung isa sa mga kinakatakot namin, na ako, kagaya ko na awesome mom, dahil syempre, walang ibang nakakakilala sa anak ko kundi ako lamang. So, kung paano kaya kapag di ba, hindi naman sa pag-aano yung dumating yung araw na hindi ko na siya kayang alagaan, di ba? Walang ibang nakakakilala sa kanya kung ano yung tantrums niya, kung ano yung mga ayaw at gusto niya, di ba? Kaya yung isa sa mga kinakatakot ko, lagi yung sinasabi ng teacher na dapat isanay ko daw siya sa mga day services para, di ba, sakali man na hindi ko siya maalagaan, may mga tao na pwedeng mag-alaga sa kanya, which is parang ako kasi, di ba, tayo, Pilipina tayo, nanay tayo, hanggat maaari na kaya nating alagaan ang sarili nating anak, di ba? Tayo ang gagawa, di ba? Pero lalo na yung sa case ni Aileen, syempre hindi siya nakakapagsalita. Yun yung isa sa mga kinakatakot ko, hindi siya nakakapagsalita. Kaya hangga't maaari, ayaw kong ipaalaga sa iba yung anak ko, unlike sa mga ibang mga kaklase niya na talagang lagi silang nasa facility, lagi silang mga nasa day services. Ako kasi, hangga't maaari, after niya ng school, susunduin ko na yung ganon. Ayoko na sa day service pa ang magsusundo sa kanya dahil kahit tanungin ko man ang anak ko kung kamusta ang araw mo sa school, anong ginawa nyo, ganyan. Syempre dahil hindi nga siya nakakapagsalita, kaya hindi mo malalaman kung ano yung mga nagawa niya sa school, di ba? So, ayan, ang dami-dami ko na namang kwento sa inyo, di ba? So, samahan nyo na lang muna kami na mag-drive papunta doon, at medyo malayo-layo kasi ito, kaya mamaya ko na ulit itutuloy ang ating video para naman hindi masyadong napakahaba kapag malapit-lapit na tayo doon, and then i-on ko ulit ang ating video, okay? Okay. So, inon ko na yung video kasi medyo nakakalahati na tayo ng biyahe. Kasi kapag ipi-play ko ng buong buo, nako, napakahaba ng magiging video natin. Aabot siya ng mahigit 40 minutes. Kaya, in-stop ko muna kanina ang aking pagdadaldal, and ito, medyo naka-half na tayo. Medyo ibilisan nga lang natin dahil wala ng oras. 9:10 na. 9:25 dapat nandun na si Irene kasi ang Aisatsu time nila, yung pagpapakilala sa isa't isa, is around 9:30. So anong oras na? Ang dami kasi sasakyan dun kanina, so medyo na traffic tayo, kaya
Tsaka lagi akong nata-timing sa red light pa. Nasusubukan niyo ba yung ganon? Yung kapag drive kayo, another red light ulit, and then yung susunod na stoplight ulit is magre-red na naman. So, may time na ganon ako, nata-timing ko lagi yung red light. Kaya kagaya nito, o red light na naman siya. Kaya, mag-i-stop ulit tayo. So, hindi masyadong mainit ngayon ang weather, gaya ng dati, makulimlim na naman. Kaya samahan nyo kami ngayon para maipakita ko sa inyo ang facility na pupuntahan ni Irie for 2 weeks dahil doon ang kanyang work field. So sana pag nasanay siya by next year, matanggap siya doon kahit hindi everyday, 'di ba? Basta may mapuntahan lang yung anak ko. Parang kapalit ng school kasi nga wala na nga silang school, kaya kahit twice or thrice a week lang sana na tanggapin siya doon, para 'di ba? Hindi din siya mahirapan at hindi din tayo mahirapan. Ang magiging mahirap lang para sa akin is yung dito tayo magbabiyahe araw-araw. Napakalayo kasi nito, at saka pag winter kasi iba yung snow nila dito, mas marami ang snow nila dito kaysa dun sa lugar namin. Kaya medyo mahirap at nakakatakot mag-drive kapag ka winter. So kaya minsan iniisip din namin ni Mister na ano kaya kapag graduate ni Aika, since sa Takayama naman siya si senior high school, kasi junior high school siya dun sa MIA, di ba? Ano kaya kung lumipat kami dito sa mas malapit para hindi din mahirapan si Aika sa pagbiyahe araw-araw, lalo na napakaaga ng senior high ng pasok nila. So kapag gandun pa din kami sa MIA, may hirapan yun everyday kasi magdidensya siya yung train or bus. Kaya iniisip din namin kung lilipat kami para ako din hindi din mahirapan sa diba, pag hatid sundo kay Irie kung saan mang facility siya tatanggapin. Ayun, so ayan, another red light na naman tayo, diba? Kanina pa to red light ng red light. So medyo malapit-lapit na rin tayo. At anong oras na? It's already 9:13. So ilang minuto na lang, baka nandun na din yung teacher niya nag-aantay sa amin. Sobrang layo nito, guys. Pero ang kagandahan lang dito is dun sa malapit sa facility na to is yung paborito kong pinupuntahan na onsen at saka sauna, yung hot spring and sauna. So napakalapit lang, ilang minuto lang yung layo nila. Kaya siguro etong araw na to hindi pa ako magpupunta dahil marami pa akong gagawin sa bahay dahil Monday nga ngayon. So siguro by Wednesday na lang ako pupunta kapag medyo natapos ko na yung mga gawain sa bahay dahil unti-unti na akong nagliligpit ng mga makakapal na kumot at nilalabas ko na yung mga maninipis dahil mainit-init naman na, kaya need na nating labhan lahat ng mga makakapal na bedsheets, mga kumot, ganyan, para maitago na natin, and ang ilabas na naman natin ng mga bedsheets and kumot is yung mga maninipis. So ayan, napakalapit na natin, konting-konti na lang, at dahil anong oras na din, late na talaga si Irie. Ang layo kasi talaga, at saka saan ba ako liliko? Last kasi na dito ni Irie is last year October pa, kaya dito, ayun, yun sa may pinaglabasan ng truck, doon tayo liliko. Turn left tayo. Yan. May truck. Napaka-disiplinado ng mga drivers, di ba? Talagang magsa-sign sila kapag sila yung pinadaan mo, ganyan. Sign of thank you, ganun. So, napaka-disiplinado ng mga drivers dito. Yan. So, another turn left tayo dito. And then, makikita nyo na yung facility kung saan mag-work field si Irie for 2 weeks. Ayan, yung facility. Oh, andun na yung teacher niya, nag-aantay na. Park muna tayo. Naku, ang sikip be. Ilalagay ko kaya. Ayan, wait lang. Masaya, uso ko dati. Dito ko rin mga, uy.
lumabas noon.